Hi guys! Welcome to Mabis Tutorial. Today's tutorial ang pag-uusapan natin ay dalawang paraan para mabasa mo yung mga message na sinesend sa'yo ng mga ka-chat mo pero hindi nila nalalaman na nabasa mo na yung message na sinend nila. So itong dalawang paraan na to guys, pwede mo siyang gawin sa sa group ninyo, sa group chat ninyo, at pwede mo rin siyang gawin sa one-on-one conversation. One-on-one conversation pa talaga yung tawag doon. Hindi ko alam, basta yung isa lang yung ka-chat mo. So pwede mo siyang gawin sa ganon at pwede mo rin siyang gawin sa group chat ninyo. At pagkatapos guys, etong dalawang paraan na to ay pareho silang nasa loob ng Messenger pero magkaiba yung paraan nila at magkaiba yung outcome nila. So guys, tatandaan ninyo, etong dalawang paraan na to ay magkaiba ang kanilang outcome. Yung isa, malalaman niya na online ka, ayaw mo lang basahin yung message niya, pero yung isa naman, yung isang paraan naman ay ang alam niya offline ka, kaya hindi mo nababasa yung message niya, hindi mo na-receive. So ngayon, gusto niyo bang umpisahan na natin? So ayan guys, umpisahan na natin para mapabilis tayo. So yung unang paraan para mabasa mo yung message ng conversation mo nang hindi niya nalalaman na nabasa mo na, ay ganito. Punta tayo sa loob ng Messenger app natin guys. Pagpasok natin sa loob ng ating Messenger app, then hahanapin mo lang yung tao, or halimbawa may nag-message na sa'yo or may nag-chat na sa'yo, then ayaw mo munang malaman niya na mababasa mo na yung message niya. So ang gagawin mo lang, ipe-press mo lang ng matagal, then pipindutin mo tong archive. So makikita niyo dyan, ayan yung archive. So pipindutin mo lang yung archive na yan. Automatic guys, pag pinindot mo yung archive na yan, mawawala siya dito sa Messenger conversation or dito sa inbox. Mawawala siya dyan. So ngayon, para makita mo at mabasa mo yung message na yan, punta ka dun sa 3 lines sa taas sa may kaliwa. So itong 3 lines na to, itong hamburger icon na to guys, i-click mo lang yan. Pag na-click mo yan, dito sa bandang baba, makikita mo yung nakalagay na archive. So dito sa archive, i-click mo lang yung archive na yan. Pag bukas mo yung archive na yan guys, nandyan na lahat ng mga tao or mga ka-chat mo or mga friends mo na nilagay mo dyan sa archive na yan. Kumbaga parang gusto mong basahin mo na yung message nila nang hindi nila alam. So pag pasok mo dyan sa archive, tapos nandyan na yung mga conversation, kung sino yung taong gusto mong basahin yung message, i-click mo lang yon. So i-click mo yun, then mababasa mo na lahat ng message niya. And after mo mabasa yung message niya, hindi pa rin nila alam na nabasa mo yung message nila. Hanggat hindi ka magre-reply. So pag nag-reply ka dito sa baba, pag nag-chat ka dito sa baba, kahit na emoji lang yung ilalagay mo dyan, kahit emoji lang guys yung ilalagay mo dyan, ay automatic babalik siya dun sa inbox, dun sa labas. So guys, tandaan ninyo, no, iuulitin ko, no, itong archive, kapag ito yung ginawa mo dun sa conversation nyo, mawawala siya, mapupunta siya dito sa archive, then mabubuksan mo siya dito, mababasa mo, at hindi niya malalaman na nabasa mo siya hanggat hindi ka magre-reply. Pero dito guys, alam niya na online ka. Makikita niya na online ka at ayaw mo lang basahin yung message niya. Pagkatapos guys, pag nag-call siya sa'yo, magre-ring yung phone mo at babalik doon sa inbox uli. Pag nag-chat siya sa'yo, babalik uli doon sa inbox ninyo, doon sa kung saan marami yung conversation. Babalik siya uli doon. Pag nag-chat siya, nag-call siya, babalik lahat doon. Then i-archive mo na lang siya uli para malaman niyang hindi mo pa nababasa. Kung may mga chat siyang bago, archive mo lang siya, then balik ka dito para mabasa mo siya. Tapos pag nag-call uli siya, babalik siya uli doon. Ganun siya guys, no? Yung archive, ganun lang siya. Maitatago mo lang siya pansamantala. Pero alam niya na online ka at pag nag-call siya, o kaya naman ay nag-message siya, mapupunta uli doon. So eto yon ha. So guys, sana naintindihan nyo kung ano yung ibig sabihin ng archive dito sa loob ng Messenger. Ito naman yung pangalawang paraan para mabasa mo yung message niya nang hindi nila nalalaman. So yung pangalawang paraan natin, eto, pasok ulit tayo sa Messenger. Ngayon, hahanap ka dito ng tao na gusto mong mabasa yung mga message niya nang hindi niya nalalaman na nabasa mo na. At the same time, dito sa pangalawang paraan na to ay hindi niya malalaman na ikaw ay online kasi dito para kang offline talaga. Ang mangyayari dito, so pasok natin dito na tayo sa loob ng Messenger, di ba? So i-click lang natin, no? I-press pala, sorry, hindi i-click. I-press natin ng matagal yung inbox kung sinong tao yung gusto natin na itago muna yung message para mabasa natin. So pag press natin ng matagal, then makita mo dito ay yung restrict message. Etong restrict. So ang gagawin mo lang dito, i-restrict mo lang. Pindutin mo lang tong restrict. So mawawala na siya dito uli sa inbox. Mapupunta na siya doon sa restricted account. So paano mo mababasa nga naman and paano ka makakarating doon? So ang gagawin mo guys, punta ka na naman uli dito sa 3 lines dito sa taas. Pagkatapos, pindutin mo tong settings. Pag napindot mo na tong settings, hanapin mo dito yung private and safety.
safety. So, etong privacy and safety na to, i-click mo lang tong privacy and safety. Pag na-click mo na yan, hanapin mo naman dyan yung restricted account. So, itong restricted account guys, i-click mo yan. So, itong restricted account, nandito na lahat sa loob nito yung mga ni-restrict mo na tao, na friends, na kung sinong conversation mo. So, pag na-click mo na yan, ayan na, nandito na, no? So, dito sa loob ng restrict account, andyan na lahat ng account nila. So, i-click mo lang kung sino yung taong gusto mong basahin yung message nila. So, pag-click mo, nandyan yung message nila, nandyan yung calls nila, at kahit na 1,000,000 message pa yung gawin yan, hindi yan babalik doon. Dito lang talaga siya sa loob. And kahit na 1,000,000 na calls pa yung gawin yan, hindi yan pupunta doon. Dito lang yan sa loob. And hindi magre-ring yung phone mo pag nagka-call sila. Tapos pag nag-chat sila, hindi siya mag-highlight. Mag-check lang siya na parang offline ka. At isa pa sa lahat, guys, hindi nila makikitang online ka kasi hindi ka mag-a-appear na online sa kanila. As in, blanco lang yung profile mo. Wala siyang green sa baba. Yung nagsasabi na parang online ka, yung active status. So, wala siyang ganon. Ganon siya, guys, no? At dito naman, sa pangalawang paraan na to, hanggat hindi mo siya i-unrestrict, yung hindi mo siya unrestricted, hindi siya mababalik doon. Hindi siya mapupunta doon sa inbox kanina. So ngayon, doon sa archive natin, uulitin ko lang sa archive natin. Ayan, ipa-flash ko dito ang dalawa ha. Sa archive natin, ito yung archive message natin, and ito naman yung restrict. Yung archive message natin, alam na online ka. Pag nag-chat or nag-call, magpa-flash doon sa ating inbox. Pero dito sa restrict, hindi nila alam na online ka kasi hindi ka mag-a-appear na online, tapos lahat ng calls and message dito lang talaga. Ang pinagkaiba nito sa archive kasi pag nag-chat sila or nag-calls, lalo na kung emergency, papasok doon. Pero sa restrict message guys, kahit na anong gawin nila, hindi mo mababasa yung message nila. Ang pwede mo lang gawin ay kailangan mo pumasok dito para malaman mo na may call sila at saka may message sila. So, yun yung advantage and disadvantage. If emergency siya, hindi mo malalaman na may emergency na pala. Kasi nga, naka-restrict eh. So, hindi mo alam kung baka naman kailangan ka na nung tao na yon, tapos ni-restrict mo siya. So, hindi mo malalaman. Hindi ka tulad dun sa archive, pansamantala lang siya. So, guys, sana may naitulong ako. Kung may mga tanong kayo, comment down below lang po. At kung meron kayong gustong malaman or i-tutorial, try po natin. Comment down below lang din po. And guys, try to visit my playlist nga pala. No, may playlist po tayo dyan, and baka may mga iba pa kayo na kailangan. May mga affiliate, po tayo dyan, tutorial tayo, yung mga pinagkakakitaan natin kahit nasa bahay lang tayo. May mga iba't ibang tutorial po tayo dyan sa may playlist natin. Then, nakalagay lang po dyan. Then, lang po, subscribe na rin po and like para po pag may bago tayong tutorial, ma-notify po kayo. That's all for today's guys. Maraming salamat po sa lahat na nagsusubscribe, sa lahat na nagla-likes, at sa mga nakaka-appreciate po ng simpleng tutorial natin. Thank you po and God bless.